Ayan, magandang hapon po. Ayan. So, kamusta po pala kayo ngayong araw na to? Ayos lang. Yelo lang, no? Ayos lang. Yelo lang. Kamusta po kayo ngayong linggong ito? Ayos lang. Ayan. Ano to? Ay, may mouse. Ano mouse? Ayan. So sa amin, konti share lang, no? Medyo struggle kami this week. Ayan. Hindi finance. Hindi finance. Hindi finance. Sakta lang. Then, syempre, pinagpapala tayo ni Lord. Pero yung kaway kasi gusto guluhin. Yung pinag-bless ka na ni Lord sa finance, pero gusto naman ng kaway, maubos yung finance. So, anong nangyari, medyo merong mga karamdaman na nararamdaman. Karamdaman na nararamdaman. May kasakit yan. Yung panganay ko, nag-39 degrees. Yan. Pero, alam niyo yung, I'm not worried kasi alam ko, God is protecting those kids. Di ba? Kahit ano naman mangyari. So, I'm just really praying na Lord, sana gumaling yung anak ko. And medyo meron akong fear nung time na yon, yung sinabi niya kasi na para bang, sinabi niya na, Daddy, nalalaglag ako kahit nakahiga siya. So, parang ako doon, panic ako nung time na yun. Pero sabi ko, Lord, hawak mo to, pagkakalob ko sa'yo. So, right now, before I start, pray ulit muna tayo. Gusto talaga nito-pray. So, let's close our eyes. Lord, again, we thank you for this day, this moment, this time, Lord, na binigay mo sa amin upang makinig ng inyong salita, Lord God. And I know right now, ang bawat isa dito ay kinakausap mo, nangungusap ka sa puso nila, at gusto mo, Lord, na ayusin yung sitwasyon na meron sila ngayon, Lord God. Alam ko, God, this is an opportunity for them to offer this moment na to na isurrender nila yung mga bagay na nagpapabigat sa buhay nila, Lord God. At alam ko na lahat ng ito ay mapagtatagumpayan nila kapag kami lamang po ay lumapit sa inyo. And all this we pray in the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen. So marami na po tayong mga OTW, no? Yung mga on the way na ako, kahit kagigising lang. Yung mga on the way dyan, mga ganyan. Pero, syempre, ang tema natin is, OTW, di ba, for the month. So, marami na tayong mga pinagdaanan. Ano yung mga unang message is, on the way. Ano? On the way. Overcome the weakness, tsaka yung outsmart the world. So, ngayon, ang OTW naman natin is outsmart the wise. May idea kayo sa outsmart the wise? Outsmart the wise. Parang, isahan mo pa yung matalino. Di ba, meron nga tayong mga kasabihan na matalino man ang matching, may isahan pa rin. Parang ganun yan. So, may idea kayo kung sino to? Yung tatakan natin ngayon. Wala kayong idea? Wise kasi. Wise. Yun yung ginagamit namin papunta dito eh. Nagbubo kami sa wise. Hindi. Outsmart the wise. Actually, nung binabasa ko to, totoo nga na marami sa atin kayang gawin to, yung higitan o yung isahan yung matalino. Pero ito, yung binabasa ko tong message na to, itong chapter na to, doon ko na-realize na hindi mo lang pala basta-basta maiisahan ang matalino. Kailangan, para maisa mong matalino, nakastick ka dun sa prinsipyo mo. Ayan. So, may kilala ka talaga kayong matalino dito? Sino yung matalino dito? Ako lang nakataas ng kamay. Sorry. Hindi. So, ang verse natin for this day is Matthew 4, verse 1 to 11. Alam niyo itong, chapter na to? May idea ay dito wala? Pamilyar. Kakasabi ko lang di ba? Yan.
Matthew 4 verse 1 to 11. Basahin natin. Sabi dito, this is the temptation of Jesus. So Jesus is being tempted with this. In verse 4, then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. So inallow ng Holy Spirit o nilid ng Holy Spirit si Jesus sa wilderness para tuksoin o ilaw na matukso ng demonyo. After fasting 40 days and 40 nights, so 40 days and 40 nights, pag sinabing fasting, hindi kumakain, hindi naliligo. Kasama ba sa fasting yun? Hindi ako naliligo, lagi ako naliligo eh. Hindi. So, fasting, di ba? Kinukondisyon yung katawan through prayers and devotion. He was hungry. So, nagugutom si Jesus dito. And the tempter came and said to him, so dumating na yung kaaway, if you are the Son of God, sinabihan kagad, command these stones to become loaves of bread. So, gawin mong tinapay ang mga bato ito. But he answered, si Jesus sumagot nito, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So, hindi lang daw basta sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng ating Panginoon. Yan. Sabi pa dito, tuloy natin, then the devil took him to the holy city. So, dinala siya sa banal na lugar. And set him on the pinnacle of the temple. So, sa pinaka-tok-tok ng templo. Baka mamaya yung rooftop yun. Tok-tok eh. Nakakita na kayo yung mga building na matataas. Yung pinakamataas. So, doon siya dinala. Sabi dito, and he said to him, sabi na naman ng kaaway, if you are the Son of God, throw yourself down. So, kung talagang anak ka ng Diyos, tumalon ka dyan. Sabi naman dito, ni Jesus, sabi ng demonyo pa to eh, gumamit pa siya ng verse Sabi niya, for it is written, He will command His angels concerning you. So kapag tumalon pala siya, iko-command ng Panginoon na ililigtas siya ng mga anghel. On their hands, and they will bear you up. So, ililip ka nila, bubuhati ka nila, lest you strike your foot against a stone. So, before ka pa bumagsak sa sahig, naligtas ka na ng mga anghel. Sino gusto yung ganun? Yung nahulog ka sa kanya tapos may biglang sumalo sa'yo. Sino gusto yung ganun? Hindi lag ka. Pero yung iba, mga gusto ganyan eh. Yan yung mga gusto niya eh, no? Yung tumalon ka na sa kanya tapos Next. So sabi dito, sagot naman si Jesus, and Jesus said to him, again, it is written. So gumamit din si Jesus ng Bible verse, which is sa Deuteronomy, mga kinotes niya. You shall not put the Lord your God to test. So wag mong susubukan ang iyong Panginoon. Next, again, ito na yung sa pag sinabi ng the devil. The devil took him to a very high mountain. So, ito, hindi sa building, bundok na. And show him all the kingdoms of the world in their glory. And said to him, so pinakita niya, all this I will give you if you fall down and worship me. So sabi ng demonyo, nasa bundok na sila, nakikita mo ba yung mga yan? Yung mga hektaryang lupang yan. Lahat yan, ibibigay ko sa'yo, sabayin mo lang ako. Ganon din yung pangako nila sa inyo, no? Mahalin mo lang ako, ibibigay ko sila. Yan. Umalis. Pag love life talaga, buhay na buhay kayo, no? Ang galing eh. Ang galing talaga eh. So next. Sabi dito, then Jesus said to him, be gone, sabi ni Jesus ito, be gone, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and Him only shall you serve. So, ang sasabihin mo lang ay nag-iisang Diyos Ama. Wala nang iba. Then the devil left him, and behold, angels came and were ministering to him. So, doon na po nagtatapos ang ating message.
Hindi, joke lang. So, naintindihan naman natin yung story to, no? Bigyan ko lang kayo ng idea. Alam niyo po ba yung nangyari sa chapter 3? Bago nangyari to? May idea kayo? Wala? Wala talaga. Ito yung time nakakatapos lang si Jesus bautismuhan ni John the Baptist. So in short, yung mga nabautismuhan dito, be ready. Kasi ganyan na ganyan din ang gagawin ng kaaway sa iyo. And there will be a moment na mapapansin mo, minsan ililed ka ng Holy Spirit na hindi mo siya maramdaman. Yeah. So parang ito yung moment na, nag-commit ka kay Lord. So let's see how strong you are. Matatag ka ba? Sabi mo, matatag ka ba? Palaban ka ba? Yan. Ganto-ganto ang kaaway. Kapag nakita ng Diablo na magkukumit ka sa Panginoon, isa lang ang gagawin niya. Gagawa kagad siya ng paraan para hindi matuloy yung commitment mo sa Panginoon natin. Yan. Kaya yung mga nabautismuhan dyan, asahan niya na. Lahat naman na nabautismuhan, nakaranas niyan. May mga moment na nasa wilderness, pero still, ang galing lang talaga ni Lord. Yan. So, meron tayong tatlong bagay na pag-uusapan. Kung ano yung tatlong bagay na kayang gawin ng demonyo. Demonyo talaga, tingin ka, no? Ng demonyo sa buhay mo. Kasi alam natin, ang devil ay matalino. Gumagamit nga siya ng Bible verse kanina, di ba? Diba? Sabi nga sa kasulatan, ganito eh. Ayan. So, alam natin ang demonyo matalino. So, in short, alam na natin or expect na natin na ang demonyo kaya rin tayo putuin. Nung wala pa nga tayo kay Lord, nauuto niya na tayo eh. Paano pa kaya na kay Lord na tayo, di ba? So, gagawa siya ng paraan. Sabihin mo, wag ganun. So, ito yung unang bagay na gagawin ng demonyo para ma-deceive ka or para maisahan ka niya. Una, the enemy wants you to choose desire. So, piliin mo o hangarin mo. Yan. Sino yung mga hinahangad mo dito na hindi mo makuha? Ay, hindi pala sino. Ano? Ano yung hinahangad mo na hindi mo nakuha? Mali yung word ka, sorry. Mali yung word ka. Ano? Ano? Ayan. So, tingnan natin. Sabi, choose desire. Ang demonyo gusto niya, piliin mo yung desire ng heart mo. Sabi dito, ito, explain. Sa Matthew 4, verse 3 to 4, sabi nga, di ba? And the tempter came and said to him, if you are the Son of God, so baguhin natin, kung ikaw nga ay anak ng Diyos, kasi nabautismo ka na, di ba? Command these stones to become loaves of bread. So, meron kang authority and power na ngayon to command things. Ayan, ganyan eh. Pero sabi ni Jesus, but he answered, it was written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So, sabi dito, desire, di ba? Sabi ko na, choose desire. Alam natin, during that time, si Jesus ay nagpa-fasting with 40 days and 40 nights. So, sino dito ang nakaranas ng fasting na gano'n? Kaya, no? Nung iniwan ka nga niya, hindi mo rin na kaya, nasubukan eh. Minsan, inaabot pa ng years. Sorry, Kev. Inaay ka nila eh. Hindi. So, yun. Fasting. Alam natin ang fasting, dumadanas sa hirap ang isang Kristiyano. Ano yung mga na-experience ng Kristiyano kapag fasting? Meron siyang physical pain, kasi sumasakit si Mura, emotional stress, na-stress na ako ng gagawin ko. Siyempre, kung papansin natin nasa wilderness si Lord, ano ba yung na-experience niya? Malamang sa malamang, sa init ng araw, naghahanap siya ng masisilungan. Pero wala yun. Yung mga bagay na yun, wala. So dito, pinapakita dito na Jesus doing things para ipakita sa atin ano ba yung mga emotions na meron tayo
during the time of needs. Yan. Pag nangangailangan ka, anong emotions meron ka? For example, sabihin natin ganito, na lumaki ka sa hirap. Lumaki ka sa hirap, tapos hindi ka lumaki. Hindi. Kidding aside. Diba? Lumaki ka sa hirap. Alam natin nung kabataan natin, di ba, yung mga sa atin, mga lumaki sa hirap. Sino-sino dito? Halos lahat naman tayo, no? Puro mahirap. Di ba normally, ang naririnig natin sa parents natin is magtiwala ka lang kay Lord. Pag-pray mo lang kay Lord yan. Lapit ka lang kay Lord. Pagkatiwala mo sa Panginoon yan. Ganyan normally sinasabi ng parents natin. Pero dahil alam ng kaaway na laki ka sa hirap, hangarin mo ang yumaman. Hindi naman masamang yumaman, di ba? Hindi naman masamang hangarin yan eh. Pero nakakatakot kasi ng time na yun, kapag sinabi ng demonyo na hangarin mong yumaman, iba na yun. Kasi may mga moment naman ng mga tao, pag yumaman, nag-iiba ang ugali. Yun yung gusto ng kaaway. Piliin mo yung mga bagay na alam mo makakabuti sa sarili mo. Hangarin mo. For sure, dito pa lang sa tanong ng demonyo kay Jesus, malamang hangad na ni Jesus, gawin ko na kaya tinapay itong bato kasi nagugutom na. Para maibsan yung mga sakit na nararamdaman ko. Normally, ganun tayo. Diba? Kapag meron tayong mga bagay na hindi na gusto, hinahangad nating makuha yun. Tama? Diba? Kung hindi ka nakaramdam ng pagmamahal sa pamilya mo, hahangarin mo ngayon na may magmamahal sa'yo. Tama? Diba? Kung hindi mo nga naranasang umunlad, hahangarin mo na ikaw ay umunlad. Diba? Lahat mayroong pinanggagalingan. Again, hindi masama ang maghangad. Pero examine natin, yung desire bang yan is galing ba sa Panginoon o galing sa iba? Usapang love life na lang para maganda. Ito, mas related lahat dito. Ganito, hindi ka nakaramdam nga ng pagmamahal sa pamilya mo. So, ang gagawin mo, gusto kong makaramdam ng pagmamahal sa iba. Hahanap ako ng pwedeng magpuno ng pagkukulang nila. Dumating na siya. Yeah. God's answer. Hindi mo naman pinag-pray. God's will, hindi mo naman pinag-pray. Ending, distraction. Yeah. Ending distraction. Pinatunayan dito ng Panginoon na kung kinagat niya yan, na ginawa niyang bread, yung mga bato, papakita lang niya doon, kung sakali lang ginawa niyang bread yung bato, pinakita lang doon na hindi niya na kailangan ng salita ng Diyos. Ang kailangan lang niya is gawin with His own strength lahat ng bagay na yun. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag mo nang ipilit ang lawakan. Surrender mo na yan. So, bigyan natin linaw. Ito nasabi ko doon sa devotion ng worship team na sabi ko ngayon kung mag-share kasi nung pinakinggan ko sila, halos parang related doon sa topic. So, ito sabi ko nga, paulit-ulit ako sa etong verse na to, yung Matthew verse 4. Nagsa-cycle ako dyan, binabasa ko yan. Ayan. Tinanggal ko yung bread. Kasi sabi dito kanina, man shall not live by bread alone, but every word that comes from God. Sabi ko, Lord, anong gusto mong iparating sa akin doon sa bread na yun? Bread. Ang tagal ko dyan, ang tagal kong iniisip, Lord, ano yung bread na sinasabi mo dyan? Ito yun. Try nating palitan yung word na bread. Huwag niyo ikiklip yung gano'n baka nagkadagdag bawas tayo sa Bible Tinanggal ko yung word na bread, pinalitan ko ng mga bagay na to. Emotions, feelings, possession, pleasure, popularity, self-reliance, passion, achievement, recognition, and human wisdom and feelings. So parang ganito yan.
Ano yung kay JP? Man shall not live by emotions and feelings alone, but by every word that comes from the mouth of God. Nagigets niyo yung idea? Isa pa, man shall not live by possession and pleasure alone, but by every word that comes from the mouth of God. Nagigets niyo? Hindi pa rin. Tuloy pa tayo. Gusto kong basahin natin. Ang saya kasi. Man shall not live by popularity, alright, self-reliance alone, but by every word that comes from the mouth of God. Ito, madalas nangyayari sa atin ito eh. Man shall not live by passion or wealth alone, but by every word that comes from the mouth of God. Yung mga nag-aaral, man shall not live by achievements and recognition alone, but by... lastly, man shall not live by human wisdom or cravings alone, but by... so yung mga nag-cravings ng matcha dyan. Hindi, kidding aside. Ako nung binabasa ko to, sabi ko, nung pinalitan ko yung bread, doon ko na-realize na yung bread pa lang yun, in theological speaking, yung bread nag-represent siya ng mga bagay na, ano yung note ko doon? Kalimutan ko na naman. Ayan. Bread. Ayan. Anything we depend on for life apart from God. So, ibig sabihin, yung bread daw na yun is lahat or anumang inaasahan natin na higit kaysa sa Diyos. So, in short, gusto ng kaaway na i-discern mo yung bagay na yun para ma-realize mo na hindi mo kailangan ang Diyos sa buhay mo. Gusto ng Diyos na magkaroon ka ng achievements, recognition, ay gusto ng kaaway na magkaroon ng achievements and recognition para ma-realize mo na hindi mo kailangan ang Diyos sa buhay mo. Yan. Gusto ng kaaway na magkaroon ka ng wealth or gumaling ka sa passion para ma-realize mo na hindi mo kailangan ang Diyos sa buhay mo. In short, gagawin ng kaaway na i-design mo ang mga bagay na to para ma-realize mo na hindi mo kailangan ang Diyos sa buhay mo. Sino ba dito ang hindi kailangan ng Diyos? Pasang kamay. Ako lang? Ay, sorry. Hindi ako. Lahat tayo, di ba? Lahat tayo kailangan ng Diyos. Pero ang gusto ng kaaway, i-design mo yung mga bagay na higit pa kaysa sa Diyos. Hangarin mo yung mga bagay na to. Huwag kang mag-focus kay Lord. Mag-focus ka sa desire ng hearts mo. Di ba sabi nga sa Bible, the heart is the deceitful above all things. And who can totally understand it? Ayaw niya na. Parang ayaw niya na. Actually, pwede ko na tapusin yung message dyan eh. Ilalagay ko yung 2 points dyan lang, pwede na eh. Pero hindi, sabi ko, Lord, we need to deepen our hearts to you, Lord. Ano ba yung mga gusto mong ipaiwagin sa akin? So, yun yung una. Gusto ng kaaway na i-discern mo yung mga bagay na makapagpapalayo sa'yo sa Diyos. Kaya, tandaan niyo to. Ay nang gumana. Ayun. The devil will outsmart you if you do not put God's word into your heart. Totoo yan. Yet, ang sabi ng Panginoon, the Lord overcame every one of His temptation through His words. So, ibig sabihin, lahat ng sinasabi ng kaaway sa'yo, kaya mo ma-counter yun o kaya mo maisahan yung kaaway na yun sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, kapag may pinanahawakang salita ng Diyos, alam mo sa sarili mo na you're in the right path. Alam mo sa sarili mo na hindi ako magde-desert ng ano pa man kasi si Lord yung bahala sa akin.
Marami nga nagdi-desire, di ba? Kapit lang ng kapit. Yung iba, kumapit na sa drug lord. Di ba? Sa hirap ng buhay. Kasi may desire. Pero nakalimutan natin na dapat palang dinidesire natin, hindi yung mga bagay na nandito sa mundo na panandalian lang. Dapat ang i-desire natin yung bawat salita na lumalabas sa bibig natin. Ayan po ba doon? Tuloy pa tayo? Tuloy pa tayo. Kaya pa natin yan. Kaya pa yan. Walang uuwing duguan. Sugatan, pwede pa. So, pangalawa. Una, ang sabi, the enemy wants you to desire or choose desire. Pangalawa, ang gusto ng kaaway ngayon is you choose power. Power. Ayan. Power. Parang uno lang eh. Power. Hindi, ang gusto ng kaaway, magkaroon ka ng kapangyarihan. Bakit ko sinasabi ang gusto ng kaaway, magkaroon ka ng kapangyarihan? Ito hindi kapangyarihan yung parang sila Goku na nagiging Super Saiyan. Ha? Yung mga napapanood nating anime na may mga kapangyarihan. Hindi. Iba yon. Iba yon. Ayan. Alamin natin, bakit gusto ng kaaway na magkaroon ka ng kapangyarihan? Ano ba yung power na sinasabi ng kaaway dito? Sabi dito sa Matthew 4, verse 5 to 7, Then the devil took him to the holy city and set him on the pinnacle of the temple. And he said to him, If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you, and on their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone. And Jesus said to him, kinontra ni Jesus, Again it is written, You shall not put the Lord your God to the test. Power. May napansin kayo sa verse na yan? Sabi dito ng kaaway, the devil took him into the holy city and set him on the pinnacle of the temple. May idea kayo sa pinnacle? Bigay ko na. Baka nahirapan na kayo. Mahilig ako sa mga theory. Yung pinnacle, nung binabasa ko siya, most of the time, ang kaaway, gagawin niya lahat, mapunta ka dun sa pinakarurok ng success mo para kalimutan yung word na para na gamitin mo o i-abuse mo yung kapangyarihan mo. Yun yung gusto ng kaaway dito eh, na achieving mo tong bagay ito, ibibigay ko sa ito. Diba? Totoo naman, may mga tao na kapag nandun na sa rurok ng tagumpay, doon pa sila madalas bumabagsak. Throw yourself down eh. Kasi ang alam nila, kahit bumagsak ako, hindi ako babagsak ng tuluyan. Diba? May mga artistang ganun, di ba? Sobrang sikat. Nung nag-fail, yung iba ang tatapang pa. Kaya may mga nabaltang kayo mga ganun. Yung nag-fail na nga sila, pero feeling nila, hindi sila talaga bumagsak. Ganun yung gusto ng kaaway. I-exercise mo yung power na meron ka. Ano yung power pang tinutukoy dito? Ito yung tinutukoy niya na you have to recognize, or the devil wants you to recognize that you have the power over yourselves. May kapangyarihan kang kontrolin yung mga bagay na gusto mo. Kasi may kapangyarihan kang i-take over yung katawan mo. Yan na. Take over, Lord. Di ba? Madalas natin, di ba, naririnig, di ba? My body, my rules. Gusto ng kaaway yun. May authority ka sa sarili mo eh. Gawin mo. I-exercise mo yung kapangyarihan na yan. Yung free will na meron ka. Choose mo yung mga bagay na gusto mo. You have the power to do it. Yan ang gusto ng kaaway. I-pursue mo yung kapangyarihan na yan. Na which is sobrang mali. Ayaw niya na, no? Gusto ko talaga nagsiseryoso kayo. Nabablanko din ako pag nagsiseryoso. Ganon.
Yung pinakailang success mo, gagamitin ng kaaway yan. Gagamitin niya yan, yung mga tagumpay na yan, para lang malaman mo, ma-realize mo na hindi mo kailangan ang Diyos sa buhay mo. Hindi mo kailangan ng Diyos na magtutuwid sa'yo. Parang parents lang natin yan. Minsan, mas magaling pa tayo sa parents natin. Huwag mo akong pangunahan, ma. Paalam ko to. Stop. Napag-aralan ko to, alam ko to. Yan. Gusto natin yan. Yung control tayo sa lahat ng bagay. My world. Yan. Gusto natin yan. My world. Yan. Gusto natin yan. Sino yung, for sure, lahat naman talaga gusto, di ba? Na my rules lang, di ba? Yung sariling mundo. Sobrang yaman mo naman. Wow. Nasa siya yung mundo. Yun ang mahirap. May sarili kang mundo, pero siya yung mundo mo. Di ba? Gusto ng demonyo yun eh. Diba? Katawan mo yan. Dapat ikaw mag-decide kung anong nararapat sa katawan mo. Kung anong tingin mong nakakabuti sa kalusugan mo, gawin mo. Mga nagkakapil dito. Sana ako dun. Hindi kasi yung pagkakaintindi ko kasi, akala ko dati, 8 glass of coffee a day. Water pala. Pero liquid naman siya, may flavor lang eh. Pero again, yun yung gusto ng kaway. I-exercise mo yung authority meron ka sa sarili. Ang galing ng kaway, no? Kaya kanyang i-outsmart sa mga bagay na yun. Ito pa yung matindi. Take note again, si Jesus dito, kakabautismo lang. So mga nabautismohan talaga dyan, warning yan. Hindi siya warning eh. It's a proven testimony na lahat ng tumanggap sa Panginoon, asahan mo, hahadlang ang Diablo. Grabe. Asahan mo na hindi mangyayari yung plano ng Diyos sa buhay mo. Yan ang gusto ng Diablo. Kaya lahat ng mga bagay na pag pinanghinaan ka ng loob, sino ang dapat mong lapitan? Yeah? Alam nyo, konting sharing lang na about finance. Sige, about finance. Meron kasi sa mga moment namin ni Weng na nag-short kami. At alam nyo kung kanino kami kumakapit? Sa Gcash. Naglo-loan talaga kami. Pero hanggat maaari, sinasabi ko sa sarili ko, hindi dapat ganito. Lord, help me. Nabanggit ko nga rin kay Kuya Kevin yan eh. Kasi simula na nagkaroon ako ng finance, sabi ko, Kev, alam mo, simula na nagkaroon ako ng income, hindi ko makontrol yung gastos ko. Aware ako na naggumagastos ako, pero sabi ko, mali. Kaya dami ko ng collection sa bahay eh. Hindi naman siya ganda. Hindi, ang ginawa ko na lang mindset, mabibenta naman nila air science in the future eh. Pero inamin ko yun. Aware ako sa sarili ko na hindi ako naging good steward na binigay sa akin pera. Kaya nagpipray ako, Lord, tulungan mo makontrol to. It's not me. I do not have power to control it. Dapat si Lord lang. Kaya pag nagigipit kayo, okay. Huwag na sa loan, ha? Huwag sa loan, ha? Huwag sa loan. Hindi, in short, ito. Hindi man usapan financial, kapag meron mga kayong pinagdadaan na nahirap sa buhay, huwag niyong hanapin sa iba. Lumapit kagad kayo kay Lord. Yun yung dapat eh. Yun yung dapat. Kaya yung mga lumalove life dyan, unahin yung hanapin kay Lord yung love.
bago sa iba. Unahin yung hanapin kay Lord yung love bago sa iba. Ay, okay na. Klaro na. Ang gusto ulit ng kaaway is yung, ay, gumana. Ayan. Piliin mo yung desire ng heart mo, i-exercise mo yung power mo, yung pangatlong gustong-gusto ng kaaway, ito na. Ito na yung matindi. Ito yung mga moment na nandun ka na sa rurok talaga ng problema eh. Mamimili ka na lang talaga eh. Sabi dito, the enemy wants you to choose idols. Yung mga bini, ay, joke lang. Yung mga K-pop, yung mga idols. Mga Gundam, yan. Mga idols. Yan, mga idols na yan. Nice. Yan. Sabi dito, sa Matthew 4:8-10, again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, sabi ng demonyo, ibibigay ko lahat to sa'yo kung sasambahin mo ko. Then Jesus, ang sabi ni Jesus dito, then Jesus said to him, begone Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and Him only shall you serve. Yan. Kuya JP, idols, mahirap yan. Naalala niyo yung preaching ni Weng? Yung about sa mga judges? Yung in-speedrun niya yung judges mula judges 1 to judges, ano? Then, tracing judges, di ba? Ano napansin niyo doon sa storya? Isa ng problema nila, iisa lang yung binabalikan nila at sana binabalikan. Yeah? Iisa lang yung binabalikan nila. Sino ang binabalikan nila? Si Baal. Si Baal. Isa lang ang binabalikan nila lagi. Tapos pansinin nyo, every time na nagre-repent sila, every time na nagko-commit sila sa Panginoon, nagkakaroon sila ng peace. May mga peace sila na 8 years, 40 years, may 80 years. Kalimutan pa yung mga ibang binanggit eh. Pero, once na bumalik ka ulit dun sa idols na yon, dun na naman nag-iisap yung suffering. Minsan, doble pa. Nakarinig natin, di ba? Meron parang kinonquer sila for how many years? 430 years, 300 years. Yeah? Pero pag nag-repent at sumama, Lord, makakatanggap ka ng peace, 60, 70. Although konti lang yung peaceful days. Pero hindi naman kasi talaga, alam mo, pagagawan ni Lord yung bakit konti lang yung mga peaceful days na natatanggap mo. Minsan kagagawan din natin yun. Minsan kasi, pinipili natin yung mga ibang idols. Nandun ka na eh, peaceful ka na kay Lord ka na eh, tapos pipili ka ng ibang Diyos-Diyosan, napapalit kay Lord. Diba? Tapos sasabihin mo, Lord, pinabayaan mo ako. Ba't ba tinalang nangyari sa akin to? Siguro kung may edible voice lang sir, sabihin nyo, desisyon mo yan, di ba? Galit pa, no? Desisyon mo yan, di ba? Hindi, mali, hindi pala galit sir. Eh. Anak, desisyon mo yan. At mahinaon. Anak, desisyon mo yan. Hindi ko pananagutan yan. Alam mo naman, na kapag nag-decide kasi, isang bagay na malayo sa salita ko, may consequence yan. Deserve, right? Ha? Kung pwede lang mag-joke sila, di. So, katulad na sinabi ko kanina, di ba? Ito yung mga idols or gods na minsan na mas inuunawa o mas pinipili natin. Yung mga emotions natin, yung mga feelings, mas gugustuhin ko sundin yung nararamdaman ko kaysa sa sinasabi ni Lord. Magla-love life ako nung maaga kahit 3 years old pa lang ako. Yung mga possessions or pleasure, ito, medyo higit ako sa part na to eh. Ayan, dami ko ng collections eh. Ayan. Mga nangongolekta dyan.
Hindi naman masama, pero kapag, alam mo yun, yung mas nakukuha na si Lord, na imbis na yung finance mo pa gagamitin mo para kay Lord sa ikaw mo ginagamit, yun, delikado na yun. Yung ano to, yung kasikatan, di ba? Mga kasikatan yun, mga nag-TikTok dyan, yung mga vloggers, yan, yung mga aspiring vloggers natin dyan. Ingat ka, ha? Baka mapalitan si Lord. Ganon. It's a warning lang. Ha? Yan, yung passions, yung wealth, yung mga achievements, yung mga nag-aaral dyan. Ha? Ito, lagi ko sinasabi kay Ersa. Kasi nag-isa to school eh. Sabi ko, Ersa, okay lang basta pumasa ka. Hindi ko hangad talaga na magkaroon ka ng mga achievements na maganda. Basta pumasa ka. Pero gina-joke ko rin siya na okay lang kahit di ka valedictorian. Huwag ka lang dudumi sa shirt mo kasi maaalala yung classmate mo. Hanggang pagtanda mo. Mas maaalala ng classmate niya kaysa balik. Ito yung ano namin ah. Yung ano nung ano. Hindi valedictorian matatandaan eh. Mostly talaga, di ba? Yung failure natin yung matatandaan ng iba. Totoo naman yan. Pero again, walk straight path na kay Lord. Kung nandito ka na sa moment na to na nangungusap si Lord sa'yo, again, ituloy mo na. Ituloy mo na. Huwag ka nang tumalikod pa. Moment mo na ni Lord to eh. Maganda nga sabihin ni Lord, it's your moment to shine in my life. Hindi it's moment to shine His life to my life. Love life na naman. Pag love life talaga. Kaya tayo human wisdom and cravings. Nagkikrave ako sa ganito. Naalala ko tuloy yung nakita sa akin yung ayoko na lang pangalanan. May isang bata daw na nagugutom. Sabi nung gusto mo kainin, binigyan siya ng pagkain. Ayoko niya, nagugutom ako sa ganitong bagay. Cravings pala, hindi nagugutom. Cravings pala. Cravings, di ba? Minsan, again, most of the time, yan yung mga idols na pumapalit sa ating Panginoon. Diba? Minsan, inaalaw natin yung mga feelings na yan, yung mga emotions na yan. Lahat yan, negative thoughts na yan. Minsan, inaalaw pa natin yan na maging desire natin, na maging power natin, at higit sa lahat na maging idols natin. Madalas sa yung mga bagay na yan. Pero nga, di ba, ang galing ni Lord, sabi nga ni Lord sa Matthew kanina, sabi niya dito, you shall worship the Lord your God and Him only shall you serve. Kasi Lord lang. Si Lord lang. Kaya again, to outsmart the devil, or para maisahan natin ang Diablo, kasi sabi ko nga kanina, ang Diablo matalino, gumagamit pa ng Bible verse. Dapat meron ka rin alam na Bible verse na pangontra sa sinasabi niya. Hindi yung dapat yung self-reliance mo na alam ko to. Ito ngayon sabi ko ngayon. To outsmart the devil, our decisions daw, mga decisions natin, should be guided by God's principles, not by our feelings alone. Nakita niyo yung tatlong bagay na gusto ng kaway. Desire, power, idols. Pero sabi ko nga, di ba? Yung lahat daw ng decision natin dapat guided dyan ni Lord. Hindi yan dapat guided ng feelings natin. Kasi kung guided dyan ng feelings natin, malamang, naghangad ka na lang, ibang inahangal. Malamang, inabuse mo na yung power na meron ka sa buhay mo. At malamang sa malamang, meron ka ng ibang Diyos-Diyosan. Ito yung mga tatlong bagay na sinasabi ng kaaway na dapat mong piliin. Pero ito yung maganda. God guide you to the right choices. Most of the time, ginagad tayo ni Lord sa right choices. Sabi niya, kung kaaway gusto niya i-desire mo yung desire mo, ang sabi ni Lord, piliin mo yung will ni Lord.
Sabi yun sa Galatians 5:16. Walk by Spirit and you will not gratify the desire of the flesh. Lumakad ka sa Panginoon at hindi mo na, alam mo yun, para hindi mo na i-entertain pa yung laman. Sabi dito ng kaaway, i-desire mo power over, di ba? Power. Power. Di ba? Katawan mo yan. Buhay mo yan. Decisions mo yan. Ikaw yan. Or sabi ni Lord, piliin mo pa rin yung strength na nanggagaling sa Kanya. Sabi nga dito sa Zechariah 4:6, not by might nor by power, but my spirit, says the Lord Almighty. Ikabit mo yung buhay mo sa salita ng Panginoon. Lastly, sabi nga dito, sabi ng kaway, gusto niya pumili ka ng mga idols. Ang daming idols. Yung ano ng mga pinakita ko, di ba, pwede maging idols yun. Pero sabi ni Lord, choose God alone. Sa Matthew 4:10, worship the Lord your God and serve Him only. Serve Him only. Okay pa ba kayo? Minsan, alam niyo ba, pag nagbabasa talaga ako ng scripture, hindi siya basa eh. Lord, ano yung real talk mo? Lord, ano yung real talk mo sa akin? Madalas ganun eh. Mabigat, kung titignan natin, pero magaan yung mga ways ng Panginoon sa buhay natin. Kung tingin natin yung problema natin mabigat, yung nga si Lord 40 days, 40 nights, mabigat din yun. Walang kain-kain. Emotional and physical, nararamdaman niya. Pero, alam mo yun, nag-stick lang siya doon sa principle kung ano yung sinasabi ng Diyos sa buhay niya. Yung iba sabihin, baka bias, kasi si Jesus, part God, part man eh. Kung titignan natin, pwede naman piliin ni Lord na ilabas yung pagiging Diyos niya ng time na yan eh. Pero pinili niya yung pagiging tao. Para maintindihan mo na sa pagiging tao, meron ka dapat na masasandalan. Hindi yung sarili mo, kundi yung Diyos na lumikha sa'yo. So right now, again, let's close our eyes. Let's pray to God. I-open natin to sa Kanya. Again, kung hindi mo mamasabi sa oras na to, it's okay. Kung hindi mo kaya ibukan bibig mo. Pero, alam mo yun, God wants you to surrender these things to Him. At ang gusto ni Lord, na i-guide ka niya sa right path na nilahad niya sa'yo.